Yon, good morning guys. It's a Monday morning. So, nasa episode 5 na tayo guys. Ang bilis lang din. Kati ng ilong ko. So today, medyo hot topic yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung controversial na Coldplay commute ni President Bongbong Marcos. What makes it controversial? Kasi sabi nila presidential chopper yung ginamit nilang buong pamilya para pumunta dun sa concert. And my take, I think naman na they're just making the most out of it, yung sa position nila. Is it ethical? No. Kasi pera ng taong bayan yung ginagamit sa expense na yon. Pero ito ang malaking pero. What can we do about it? There's nothing we can do about it. And ito yung na politicians in general, di mo naman masasabi kung ang intention nila sa pagtakbo is good or bad. I don't say na masama lahat ng politician. There are politicians who really want to do good for their country. Pero in contrary, meron din namang mga hindi. Katulad ni Toot. Kaya joke lang. Ito yung interesting part dun. May kakwentuhan ako, and he's really into politics. And based on his research, kahit sino maupo sa gobyerno, lalo na sa Pilipinas, kahit sinong maupo sa gobyerno, walang magagawa sa pagbabago ng sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Parang templated na siya eh. Kahit napakabuti mong tao, kahit napakagaling mong potential president, you won't be able to change the Philippines and its system. And totoo nga naman, kasi in order for you to run, kailangan mo ng mga backer. And another point is, sabi nung kausap ko, it's not the politicians who run the government. It is the rich people. Diba? Imagine nyo na lang tuwing kampanya, magkano ang kailangan gastusin ng isang politiko para sa kampanya? If it's barangay level, maliit. Pero pag national level na, senators, congressman, presidents, vice president, itong mga posisyon na to, napakalaki ng budget na kailangan ilaan para sa kampanya. You get me? And these people, ganun ba sila kayaman bago sila mangampanya as president, as senators, as vice presidents? Ganun ba sila to kayayaman? Hindi naman, di ba? So they have to rely on sponsorships, or may mga backer sila. Sa madaling salita, hindi na itong mga backer nila na mga businessmen, di naman to gagawa ng walang ROI. Kaya nga businessman sila, business minded sila. Hindi man to monetary ROI, pero yung kaya nilang mang-influence ng decision in exchange of their endorsement and pera na pang kampanya ng mga politiko.
So I think corruption is embedded na sa Pilipinas. Hindi na siya mawawala unless mawala yung mga politiko or somebody runs na hindi kukuha ng backer, na wala siyang utang na loob, na hindi ma-influensya yung mga desisyon niya sa buhay, na i-clean slate niya ang sistema ng Pilipinas. Although napakahirap gawin nun, kasi isang clean president, pero ang daming mga businessmen na sitting in high power din, billionaires, even trillionaires. Yan si Marcos. Kahit sabihin natin, oh, may pera siya, may pera siya pang kampanya. Saan niya naman kinuha yung perang pang kampanya na yon? And from what I know, naka-freeze yung whatever na alleged accounts niya, nila, ng pamilya niya. So you cannot really say na, oh, si Marcos hindi naman siya kasing corrupt ng tatay niya. Sus! That may be true, pero politika yan eh. There are biases. And balik tayo sa Coldplay commute. I think hindi siya ethical na gamitin yung presidential chopper, but what can we do? The resources are available to them, so they might as well exploit them and take advantage of the convenience of having a chopper, presidential chopper, diba? Parang ganun din naman sa ibang parang yun nga, let's go back to business. So if you're a businessman, you put most, if not all, your expenses as company expense. You buy company car, you use your company's resources to fill it up with gas, maintenance. Halos lahat na. And what's interesting is it happens to so many levels. For example, pista ng barangay. So mga barangay chairman, barangay kagawad, SK, mga ganyan. So pwede na lang gamitin yung mobile ng barangay para pumunta doon sa venue ng pista. And leisure yun, and may mga gagampanan na matagas silang trabaho. And yung sa Coldplay concert, pwede naman i-write off yun as an expense, as a legitimate, hindi ko alam kung anong tawag sa kongreso, pero gagawin ko na business term kasi mas well versed ako sa business. Pwede na lang gamiting excuse yun, and pwede na lang i-write off as a legitimate government expense or business expense. Kasi there could be a threat, there could be somebody from other country, na leader ng other country na pupunta sa event, sa Coldplay event, na pwedeng i-meet ni President Marcos. Pwede. Wala naman ako nababalitaan ganun, pero pwede din, diba? They can say na, oh, there might be a chance na nandun yung Prime Minister ng Thailand, nandun ang President ng other countries, for our President to meet. And that's a legitimate marketing expense. So
Ganun talaga. I think ang motto nila is make the most out of what you have. They have the chopper available to them. They might as well use it to its full extent. Tama ba? Ganun naman talaga eh. Ang hirap ng makakita ng taong hindi makokorap ng gobyerno. Duterte tried. Yung fierceness niya fierceness kung gaano man siya ka-fierce, nakalimutan ko yung word, baka his fierceness even did not make a dent to our country's problem. Drug war, that's not successful. May mga tao nga na nagsasabi na isa siya sa pinakamalaking drug lord ng Pilipinas, and he's just eliminating competition. So ang mga binabypass nila, yung mga hinuhuli nila is yung mga nasa kabilang side of business. Well, that's not proven yet, but it could be proven anytime soon. I'm not saying that they're guilty, but a lot of people are saying that he is. Very legitimate people na kasama niya sa nung mga araw na yun. Wait lang guys, bili muna tayo ng saging at kape. Sana nag-restock na sila nung gusto kong kape. Wala pa rin guys. Dito yun oh. So yun guys, presidential chopper, small, not a biggie. Kano kaya to? Mayครับdito pala. So yan guys, itong politics, ano ko din siya, gusto ko din siyang pag-usapan, as well as religion, mga issue ko sa religions. Pag ito yung mga gusto kong pag-usapan pag nandun ako sa circle ko na gusto din pag-usapan to mga bagay-bagay na to. Corruption, favoritism ng mga politiko. So yun guys, malapit na ako sa school. I might continue this topic mamaya. So we barely talked about the chopper itself. So parang nandun tayo sa inano ko lang, parang medyo dinetail ko lang, hindi naman sa very detailed, pero nagbigay lang ko ng broad idea kung gaano ka-corrupt ang Pilipinas na ngayon. Wake up. Sarap dito guys, sasaluduhan ka everyday. Dito ako magpa-park ulit. Sweet spot ko to guys. So guys, andito na ako. Later ulit, mamayang uwian. Part 2 ng episode 5. Peace.